So, ayun na nga mga pre, meron tayong isang bibigyan ng reaksyon ngayon itong tao na 'to, 'no? Kasi, si Mima Alicia daw po ay meron na pong, warrant of arrest, sabi ng, taong ito, 'di ba? May warrant of arrest daw po si Mima Alicia, okay. Kasi kanina nag-scroll-scroll ako sa, TikTok, abay nakita ko yung video nito and then meron din pala siyang, YouTube channel, oo. And then, sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, bakit nagkakaroon ng warrant of arrest itong si Mima Alicia? Yung unang-una, wala naman itong kaso. Oo. And then, may pinakita siyang video. Yun yung, nilabas niya. Reactionan din niya yung, patungkol kay Marcoleta. Yung yung reaction ni Mima Alicia kay Marcoleta. Ang sabi ng taong ito, abay, may warrant of arrest na daw po si Mima Alicia. So, tingnan natin. Kasi alam ko mga pre, fake news po talaga itong mga to. Okay? So, eto na, panoorin po natin. Pakinggan lang pala natin. Okay mga Karisal, good news. Ito na nga ang warrant order, no? Warrant of arrest para kay Alicia fake news. Ito guys, ipapakita ko sa inyo. Meron na daw pong warrant of arrest si Mima Alicia. At tinawag pang fake news si Mima Alicia. Sino kaya ang fake news ngayon? So, sige lang, pagbibigyan kita. Maya, after ng video, ang warrant order, no? Aarestuhin na yan si Alicia fake news, guys. Panoorin niyo po. Aarestuhin daw. Okay. Anong papanoorin namin? Ulitin ko. Ulitin ko para klaro. Ulitin ko Wait lang. Yan. Okay mga Karisal, good news. Ito na nga ang warrant order, no? Warrant of arrest para kay Alicia fake news. Ito guys, ipapakita ko sa inyo mamaya after ng video ang warrant order, no? Aarestuhin na yan si... Kasi dito mga pre, may pinakita po siyang papel. Dito, hawak. Papakita daw niya yung warrant of arrest kay Mima Alicia. Siya pa yung may hawak. Ba? Parang nung tinitigan ko, parang ano yata to birth certificate KO! Ito mga pre, yung warrant of arrest kay Mima Alicia, mamaya ipapakita daw after ng video niyang kabulukan niya. KO! Sige. Pagbigyan natin. Okay. Alicia fake news, guys. Panoorin niyo po. Take note ilagay niyo sa isipan niyo, fake news daw si Mima Alicia. Tingnan natin mamaya kung sino yung fake news. KO! Makita niyo to sa dulo ko to ilalagay. Makita. Ito to, sa dulo daw niya ito ilalagay itong papilya na to, yung kabulukan niya. Ito to. Yan. Yung papilya na daw na yan, sa dulo niya daw ilalagay. Okay? Sa dulo ng kanyang walang kwentang video. Sige lang, alamin natin yan. Sige, tuloy natin to. Yan. Fake news, guys. Panoorin niyo po para makita niyo to Sa dulo ko to ilalagay. Ipakita yung ating warrant arrest order. Warrant arrest order. Parang ang tigas ng dila mo. KO! Anong klaseng dila ba ng demonyo yan? KO! Grabing dila yan. Warrant arrest order. Ay, naku po. Sige, tuloy. Kay Alicia comments. I-intro ka pa. Itong billboard na magkatabi. Pakita ko sa inyo yan Ito kasi yung reaction ni Mima Alicia. Wait lang Pakita ko lang sa inyo. Yan. Yung billboard ni Kibuloy at Marcoleta. Oo. At dahil daw dyan, nagkaroon daw ng warrant itong si Mima Alicia. Tapos ang may hawak pa ng warrant of arrest, itong bugok na to. Tingnan nyo. Fake news. KO! Billboard photos ni Pastor Apollo Kibuloy, yung peking appointed son of God, at itong si Rodante Marcoleta. Sige lang. Sige. Yan. Tandaan nyo po yung mukha
Para mas malinaw, ipakita ko na lang yung picture dyan, no? Yan, nakikita nyo naman, no? So, pag-usapan natin yan. Kasi, parang nabababuyan, yung iba ding mga INC, dito kay Marcoleta, parang sinusuka rin ng ibang INC, itong si Rodante Marcoleta. Kasi ano daw yung gustong ipahiwatig ni Congressman Marcoleta sa mamamayang Pilipino. Lalo pat itong si Kibuloy, di ba alam mo naman, Eto kung INC ka, full to si Kibuloy, ako wala akong problema sa mga INC kasi marami din akong kaibigan ng mga INC. Kaya nga lang, Marcoleta, INC ka, dapat nirespeto mo yung INC. Si Kibuloy yan eh. Alam naman natin na kulto si Kibuloy, may mga kaso yan. Diba? Tapos makikipagsanib puwersa ka sa kanya. Although ang sinasabi naman ni Marcoleta na wala daw siyang alam sa mga billboard na yan. Kasi nga, sa iba't ibang lugar daw, nilalagay daw yung mukha niya doon, sinasali siya sa mga tarpaulin. Ako naman, para naman sa akin, kung mga tarpaulin lang, hindi mo talaga malalaman yan kasi maliliit lang naman yun eh. Pero yung billboard na yan, eto, ang laki nito eh. Imposibleng wala kang alam dyan. Okay, hindi ko naman pinipilit na hindi umamin ka na kailangan alam mo. Pero ito yung reaction opinion ko to. Okay? Reaction opinion ko to. Na kaya nga, sinasabi ko, imposibleng walang alam po si Marcoleta dito. Sa billboard na yan, pagkalaki-laki niyan. Halimbawa ako, tatakbo kong senador, ballpoint man, meron kang billboard doon na, malaki yan doon sa lugar na yan sa EDSA, meron kang billboard dyan Ganon. Malalaman mo yan kasi malakihan na yan eh. Diba? Yun yung punto ko doon. Si Marcoleta nagdi-deny eh. ay mayroon pong 6 na kaso. At ngayon ay dinidinig po. Although hindi pa naman napapatunayang guilty. Tingnan yung tanga pa, ganun lang siya doon Yun lang yung yun lang ginagawa niya. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Pero kung papansinin ninyo yung mga nakaraang Senate hearing, nakaloop pa yung video niya. Nakaloop pa. Grabe. Sige, tuloy natin. tapos nagtatago siya, parang nandun na yung sign of guilt eh. 'Di ba? So wala na talaga siyang kawala, kaya pinanindigan niya na lang ngayon yung nandun siya sa kulungan. But anyway, mga minamahal, pasensya na pala sa aking sa aking background, kung iba yung natin ngayon, hindi tayo nandun sa studio. Paano kasi, brownout dito sa amin, sa Northern Samar. Oy, shoutout sa mga taga Northern Samar dyan, grabe. Oo, yung ulan dito sa atin, talagang hindi mawari, mga minamahal. Northern Samar, malakas yung ulan. Baka sisihin nyo na naman si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Ay, naku po. Umayos kayo Baka sisihin nyo na naman. Naku po. Mag-isip-isip. Gamitin yung utak. Hindi po ang Pangulo ang may hawak ng ulan at ng bagyo. Hindi kagustuhan ng Pangulo na bagyuhin. Bagyuhin tayo, tamaan tayo ng bagyo, ulanin tayo. Hindi po yung kagustuhan ng Pangulo. Dahil hindi naman po Diyos ang ating mahal na Pangulo. Okay? Umaga, gabi, tanghali, walang humpay, simula pa nung 16 hanggang ngayon na magpapasko na. Grabe yung buhos ng ulan dito sa amin, yung low pressure area. Tapos yung ibang bayan dito, lumulubog na yung tubig sa kanila hanggang dito na, mga minamahal, doon sa Katubig. Ewan ko kung alam ninyo yun, sa Katubig, sa Las Navas, basta mga taga Northern Samar. Alam yan, grabe, nakita ko sa balita. Buti na lang talaga kahit paano yung dito sa amin, hindi naman. So, stay safe and ingat po sa mga notehanon dyan. Mag-ingat kayo palagi. Grabe. Anyway, ito, basahin natin yung balita. Impact leadership, nandyan nakalagay. Kibuloy, Marcoleta billboard spotted ahead of 2025 election. A massive billboard featuring detained Kingdom of Jesus Christ KOJC founder Apollo Kibuloy, who is facing human trafficking and child abuse charges. And Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta was recently spotted along the SLEX southbound lane. Both Kibuloy and Marcoleta are gearing up as senatorial aspirant for the 2025 midterm election. Separately, another billboard of Kibuloy was prominently displayed on the facade. Kasi wala naman ako nakitang masama na paninirampuri itong si Mimi Alicia dito kay Marcoleta para sampahan itong si Mimi Alicia ng kaso. Wala po, no? Ito ay sariling opinion, reaction lang ni Mimi Alicia. Tapos itong bugok na to, advance. Wala pa ngang kaso. May warrant of arrest na agad. KO! Ang matindi pa dito, siya daw ang may hawak ng warrant of arrest. At maya-maya, ipapakita daw niya. Sige, tingnan natin mamaya. Sabay-sabay po natin panoorin. KO!
of the Jose Maria College Foundation and Corporation building in Davao City alongside a billboard featuring Kibuloy with former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara. Ipakita ko muna yung mga picture ha. Yan yung unang picture. Ito yung sumunod. Magkasama talaga si Marcoleta, no? Yan pa. Oh. Tapos yan. Oh, may picture ni Kibuloy Marcoleta, Kibuloy VP Sara, and former President Duterte, and Kibuloy itself mismo. So, ang dami mga nag-comment. Tingnan nyo to ha. Basahin natin to kasi itong comment ni Sagjir, meron naman talagang impact. Sabi dito ni Sagjir, mad-disfellowship dapat si Marcoleta sa INC. Kasi hindi ito katanggap-tanggap sa isang miyembro na umaanib at sumasama sa isang tao na gaya ni Kibuloy at mga Duterte. Nakatatak na rin siya sa pagkakatanggal ng ABS-CBN sa television network. Kinasangkapan ni Duterte sa Kongreso para alisin Kung sasabing umaanib, posible kasi magkasama sila eh. 'Di ba? Posible 'yun. 'Di ba? So, hindi ko alam kung ano yung reaksyon ng INC dito. Tingnan natin. Ang ABS-CBN. Nagtanim ng mga intriga at ebidensya para lalong madiin ang naturang istasyon. Ang dapat sana niyang tutukan ang violation nila, ngunit pinagpatong-patong ang akusasyon nila gaya ng ginawa nila kay former former Senator and Attorney Lilia de Lima. Actually, mga minamahal, yung sa ABS-CBN, no doubt and no question na ako dyan. May puntong tama din naman ang kabilang kubol at may puntong medyo may mali kasi talagang literal na binraso hanggang sa tinaniman ng ebidensya kaya nakakuha sila ng mga ebidensyang pwedeng ilaban dito sa ABS-CBN. Pero yung punto natin dito mga minamahal, kung patungkol lang po talaga sa billboard, parang ang baboy. Dahil unang-una, itong si former President Duterte is, di ba, ano kayo yung paggamit ninyo ng tingnan nyo yung tagline dito para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Oh. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailan ba nagmahal itong dalawang to sa Pilipinas? Si Kibuloy, Marcoleta, nagmahal ba yan sa Pilipinas? Ang alam kong minahal unahin natin si Marcoleta. Ang alam ko, ang minahal ni Marcoleta, unang-una, mga Duterte lang. Kasi defender siya ng mga Duterte eh. 'Di ba? Okay lang yun. Choice niya yun eh. Pero yung sabihin niyo dyan sa billboard na Pilipinas kung mahal, ay huwag niyo kami lulukuhin. Kasi ang alam ko lang, ang mahal ni Marcoleta ay mga Duterte. At syempre, etong si Kibuloy kasi nandyan siya eh. Magkaibigan sila. Syempre, pag magkaibigan kayo, mahal mo yung kaibigan mo. Bilang isang kaibigan. Ganon yun. Yung gamitin yung Diyos kung kayo ay tatakbo. Huwag isa Diyos na nga yan si Kibuloy, di ba? nyo sana yun. Kunyari, tatakbo kayo pa, mawala yung corruption. Ganun na lang yung ganung tagline nyo, mas okay na yun. Pero yung nagamitin yung para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, parang nakakababoy. At dito naman sa parte ni Rodante Marcoleta, dapat umalis ka na lang muna dyan sa INC. Kasi yung ibang INC, parang nabababuyan sa ganyang klaseng sistema eh. Oo, mga minamahal, parang ang pangit na sumasampalataya kayo sa Diyos. Tapos, kasama mo, kawani mo, yung isang taong nagpapanggap na Diyos, na appointed son of God, at kinakampihan mo din yung taong mamamatay tao. Katulad ng former President Duterte. Nagigets niyo yung punto ko? Di ba si Digo, talaga nga namang sabi niya, he don't care about human rights. Ganyan yung ilathala. At saka ganun niya parang tingnan. Yung mga Pilipino na parang baboy, wala na siyang pakialam. Kasi pag napagbintang ang adik yan, kahit di naman adik, ganun. Parang wala lang sa kanya yung buhay. Di ba? So nakakababoy, kung ikaw ay isang religious group, nasa pinagmamalaki ka ng relihiyon mo, tapos yung sinusuportahan mo, mga kriminal. Si Kibuloy. 6 na charges ang hinaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, kasi sabi ng taong ito, meron daw pong si Mima Alicia, meron daw pong warrant of arrest. Move na po tayo doon. Okay, sa sinasabi niyang warrant of arrest daw ni Mima Alicia, no? So, ito po, no? Pakinggan po natin. So, ito na guys, ang kanyang ang warrant of arrest ha. Ito ang warrant of arrest. Warrant of arrest ni Alicia. Yan na yun? Yan na yun? Ben, ito sa Marcoleta. Yun na yun? Ito daw yung warrant of arrest. Ni Mima Alicia, nakalagay Alicia, pangit, fake news, bangag. O sino yung fake news? Sabi mo, ang fake news ay Mima Alicia. Yung pala ikaw yung fake news. Kailan pa naging warrant of arrest to? Eto, warrant of arrest ba yan? Sino yung fake news sa inyo? Sino? Di ba ikaw? Sino yung bangag? Di ba ikaw? Nagjo-joke ka tapos walang natatawa? Klaro po yan eto, tanggalin natin yan Ipalit natin to. Ayan tuloy. Meron mga independent na sumisiksik sa mga limaw. So, ito na guys, ang kanyang ang warrant of arrest ha. Ito ang warrant of arrest. Warrant of arrest ni Alicia. Yan na yun?
O, yan po yung channel niya. Bisitahin nyo na lang. Report nyo. Kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo naman, hayaan nyo muna. Magkalat ng... Kasi susunugin natin yan. Kawawa naman. No? Kawawa naman po. Yeah, imagine mga pre, ito daw yung warrant of arrest ni Mima Alicia. Ang nakalagay, Alicia, pangit, fake news. KO! Ano yun? Yan daw. Kailan pa naging warrant of arrest yan? Kaya ako mga pre, sasabihin ko po sa inyo, ang totoong bangag po talaga, itong mga ganitong klaseng tao. Tingnan mo na, isipan pa niya yan. Gumawa ng katangahan. Diba? Warrant of arrest daw. Na siya din yung gumawa. Ang nakasulat pa, Alicia, pangit, fake news, bangag. O, kompleto. O, lahat ng sinabi mo dyan, tama sa'yo. KO! Tumama sa inyo. Dahil kayo yung totoong fake news at bangag. Diba? So, maliwanag po na lilinawin ko lang, wala pong warrant of arrest si Mima Alicia. Kundi gawa-gawa lang po. No, nitong tao na to. Yan. Gawa-gawa niya lang po yung kanyang mga katarantaduhang content. Paninira po ito eh. Diba? Paninira. Fake news. Maliwanag na po sa atin. Tayo, sa katotohanan lang at sila, mga bangag, may mga tamang utak. Yung lang. Tapos. So, yun lang po ang ating video ngayon mga pre. Bago po tayo tapos, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Ayan sa hindi pa naka-follow sa ating Facebook page, i-follow nyo na po yan. At syempre, meron din po tayong TikTok mga pre. Ayan Ballpoint Man 2.0. Ayan, sa bago nating subscriber dyan, maraming salamat po. So, hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Ayan at syempre, mag-like na sa video na to at syempre, i-share na po ang video na ito. So, ayan guys, maraming salamat. Kita-kits po ulit sa susunod na video.